Pag nagsalita po ako, kasi napapanood niya, nagagalit po, nansusugod pati po. Sinugod ka? Sabi ko, wag na po, tama na, ayoko na. Sinugod ka, sinugod ka? Subscribe to my channel. Sa tinitirhan na ito, ni na Jocelyn yung mag-iina. Tingnan natin, baka lumipat na sila. Ay, may aso na, oh. Tingnan natin. Ate Jocelyn! Ay, dito na nga. Hindi yan kumakain ng tao? Ay, Hindi naman. nagtataho lang po. Ganun ba? Ganiman po. So, kumusta kayo dito? Ito baga po, Kailan kayo lumipat? nung linggo lang, ay, linggo ba yun? O, di ba yung linggo sabi ko babalik ako sa inyo? Pero di ako nakabalik kasi nga nakahiga ako. Hindi na mamahinga ha. Nagkasakit. Oo. Gagaling ko lang ng konti. Siya po, Oo. kaya po, Kaya lang inisip ko na baka yung gustong tumulong sa inyo naghihintay na ng kasagutan nyo. Kaya sabi ko pupuntahan ko kayo rito. Kumusta yung mga bata? Nandiyan po yung isa, wala pong pasok. Walang pasok. Opo. Nagsasahin ko pati ako. Ha? Nagsasaing kayo? Pwede ba tumuloy? Sige po, pasok na po. Ito yung panglako mo. May panlako ka. Panlako ko po. Pag, anong oras ka naglalako niyan? Hapon po. Hapon. Kahapon naglako ka. Hindi po. Bali, ngayon lang po kami nakabili ng paninda. Oo, sige lang, salamat. Ito yung pwesto nila mga katuwang. Hiyero. Nagulo-gulo nga. Oo, Nakabitangan po ng gamit. napakainit nito, mga katuwang. Ay, kumusta naman kayo rito? Kumusta yung pagtulog nyo kahit wala, makasiwang yan, di ba? Opo. Wala, may kurtina lang kayo. Nilalagyan ko lang po ng kortina. Tapos ito naman ay Sarado. gawa na lang nung asawa ni Pastora, no? Okay. Very good. Anong grade nga nito? Grade 3 po. Grade 3. Yung panganay, anong grade? Grade 5 po. Grade 5. Po siya. Ano yan, ulamin nyo? Opo, sprouted. Masarap yan. Wow. Kasya mang kayong tatlo rito? Opo. Diyan sa higaan na yan? Nagkakasya po namin. Nagkaka po ako doon sa baby. Dito yung panganay ko po Oo. sa Kasi pag nahulog kayo, taas di ba? marunong man na po siya. Marunong na. Okay. Dati po ay nahuhulog yun. Ay, Sanay na. Opo. Ha? Siya nga po. Ang dami po niyang ayaw sa amin. Ha? Marami po siyang ayaw sa amin mag-iring. Lalo na po sa akin. What? Tingin mo po siya. Ayahan Ayoko nyo na na. po magparano, nagagalit Ayoko na rin Minamasama po niya kasi lahat ng sarili. Ayoko na rin magtatanong tungkol dyan sa bagay na yan. Mahirap. Kasi mahirap na rin. Pag nagsalita po ako, kasi napapanood niya, nagagalit po, nansusugod pati po. Sinugod ka? Sabi ko, wag na po, tama na, ayoko na. Sinugod ka? Ano naman po, wala na po yun, ano naman. Pero sinugod ka. Po? Sinugod ka dito? Hindi naman po. Wala, hindi naman po. Ayan na po. Talaga. Hindi naman po nasugod. Ay, good. Joke lang po yun. Yan ang gusto ko sa iyo no? Pinagtatakpan yung mga bagay na alam niyang kahit totoo, basta't alam na makakasira, mag-create ng gulo. Tama yun, Ate Jocelyn. Kasi wala naman pupuntahan yun Opo. Walang pupuntahan yun, kundi puro negative. Puro lang po. Hindi naman yan makakatulong sa kabuhayan yung mag-iina. Correct po. O magulo sa buhay, di ba? Hindi po talaga nakakatulong. Kaya nga, alam mo yung mga bagay na punong-puno ng issue, minsan yung biyaya ng Diyos, malayo Basta po ito lang masasabi ko. Nung nandun kami, sobrang napaka-stressful po yung buhay namin. Ngayon okay Yun na. lang po. Ngayon okay na. Opo. So para kayong ibon na nakawala sa hawla. Ano? Yes! Po ay okay. May bigas ako rito dala. Sandali kunin ko dun sa motor, ha? Opo. Naglaban na pala sila dito. May mga labahan na to. Mga ilang araw na kayo dito? Simula
Kaya po noong ano po, syempre na sobrang na Anong araw ba ngayon? Miyerkules ngayon, di ba? Opo, na-stress ako. Doon po sa mga nangyari doon. Oo. Isang linggo po akong hindi nakapaglaba. Oo. Parang na-depress po ako. Oo, parang inatake kayo ng kanyang depresyon. Opo. 1 week yun. Isang linggo po ako hindi nakapaglaba. Kaya po isang tambak. May ano pa po ako, siguro mga 2 round pa yan labahin. So, dahil sa mga pangyayari, halos 1 linggo kang inatake ng iyong sakit, Opo, depresyon. Okay ka na ngayon. Wala na po ulit ako magtinda ngayon. Kaya magtitinda-tinda ka na Ngayon pa lang naman. po ulit. Yan niyo itong bigas niyo. Sige po, Pasensya na sa salamat po. nakayanan, ha? Opo, maraming salamat po. Oo. And kaya ako napunta rito kasi inisip ko nga, bagamat hindi pa ako masyadong magaling, may mga taong umaasa siyempre, tulad ninyo, tulad nung katuwang natin si Ma'am Grace, na gustong tumulong dahil naawa sa inyo mag-iina, dahil yung buhay nyo palipat-lipat, may sakit pa man din kayo, maliliit pa yung anak nyo, kaya gusto sana kayong matulungan. Ngayon, siyempre naghihintay sila ng sagot sapagkat nag-promise ako noon sa video natin na Sunday, hindi ako nakapunta. Kaya sabi ko, pipilitin ko ngayon na makapunta na ngayon. Gusto kong malaman kung ano ang iyong pasya doon sa naging offer sa iyo ni Ma'am Grace na tulungan ka doon sa farm nila sa Pangasinan, Ay kumusta? Anong desisyon mo doon? Gusto ko po sana. Oo. Kaya lang ay hindi pa po mabuo yung desisyon ko. Lalo na hindi po ako alam pa nila mama. Hindi pa po kami nakakauwi. Okay. So gustong-gusto mo sana yung naging offer ni Ma'am Grace doon sa farm niya, libre bahay, libre pagkain. Kaya lang, di ka pa nakapagpapaalam doon sa mga magulang mo na nasa Panganiban ba yon? Opo, sa Panganiban po. Oh, saan Buhay sa- pa po kasi yung mama ko. Ha? Buhay Buhay po kasi pa. yung mama. Nung edad? 82. Oh. Ma-83 po siya ngayon. Okay, malinaw pang kausap. Maayos pa naman. Nakakaintindi naman po siya. Kaya lang yung ibang mga salita ay hirap niyang maisalita. Oh, paano kayo Pero magkakaintindihan? naiintindihan ko po yung mga sinasalita. Ah, Sanay na po okay. ako. Sanay na kayo. Siguro po yung iba, hindi Oo. makakaintindi. Kasi, syempre, stroke po si ma'am. Pero nakakapagsalita naman po Oo. siya. Naiintindihan namin. So tingin mo, anong sasabihin kaya sa inyo nung mama mo? Pag nagpaalam ka na, alis ka sa Camarines Norte kasama ng mga anak mo at kayo lilipat doon sa malayo, sa Pangasinan. Hindi niya po alam. Sa tingin mo, anong sasabihin ng mama mo? Hindi ko din po alam kung papayag siya o ano. Pero baka po pumayag. Ay, yung baka kapatid lang. mo siyempre. Ilan ba kapatid mo? 4 po kami. Yung Nasa- dalawa po nasa Panganiban. Oo. Yung isa nasa ano po sa Pangasinan. Oo, meron ka Pangasinan ba yun? Ay, hindi. Pampanga, Pampanga, Zambales, sa Nueva Ecija. ba Nueva yun? Ecija. Nueva Ecija. Ayun. Ay, di malapit lang din doon. Malapit din. Oo, magkalapit na probinsya yun. Ah, Di ba? pero gusto ko po talaga. So kung Kaya nanonood lang, ngayon, hindi ko po alam kung malapit ba ang school oo, o kung ano magiging sistema po doon namin. oo. Ah, So ano ang gusto mong iparating kung sakali nanonood tsaka ngayon yung si Ma'am lokasyon Grace? Po talagang ano. Pero hindi ko pa po nakakausap yung kapatid kong pangalan. Oh, taga saan Papayag naman? po. Taga saan naman 'yon? Nandun din po sa Panganiban. Panganiban. So magpapaalam ka sa kapatid mo, tsaka sa nanay mo, ganon. Yung bang kapatid mo? At regular pa rin kayong pinupuntahan dito? Hindi naman po. Kami po ang umuwi doon. Kayong umuwi doon. Kami po ang umuwi. Okay. So, siyempre, ang sa inyo, bilang respeto, ganon, papaalam pa rin. Lalo po at syempre hindi masyado ang ano ko.
Nagkaroon po ako dati ng karamdaman. Okay. Naintindihan kita dyan. Siyempre po, hindi ko po alam kung papayagan nila ako. Dahil may sakit paano ka. kung atakihin ako ng karamdaman ko sa ibang lugar? Oo. Sino pong mag-asikaso sa akin? Tama. May point ka rin. Kasuhin ng mga anak ko. Hindi ka pa kaya ng mga anak mo at maliliit pa naman eh. Anong taon nga nung panganay mo? 11 po. 11. Magto-12 po siya Itong sa pangalawa? 8. 8. Hindi ka pa talaga kakayanin yan. Po talaga. Hindi pa sila sanay sa buhay. No? Kahit po masama ang pakaramdam ko, kahit po may sakit ako pa rin po ang gumagana. Ikaw pa rin. Kasi wala pa silang alam eh. Pero alam mo, turuan mo na sila. Kaya, Turuan mo silang magsaing. Kahit mag-init ng tubig, magluto ng itlog, magluto ng noodles. Kasi kung di sila marunong sa edad nilang yan, hindi na maganda yun, di ba? 12 anyos. pero inuutay-utay ko na po sila. Tama yun. Kasi tayong mga mahihirap, lalo mga anak natin, siyempre, kapag ka ang tao ay sanay sa hirap, dapat bago tayo lumaki, no, nahubog na tayo ng pamilya natin, ng mga magulang natin, sa mga gawain na gawain bahay, lalo na, no? Mga simpleng gawain bahay, paglinis, paghugas, pagluto, di ba? Kasi paano nga kung dumating sa punto, tulad mo, may sakit, ano? Hirap po. Ayan Pero lang. nasunod naman po pag Paano mo kung susunod, walang naman alam. Paano rin, di medyo ba? marunong naman po. Yung panganay Kasi, mo. Opo, kasi po, Marunong magsaing. nakakapagsaing na po. Oh, baka naman mamaya nagsaing, walang tubig. Marunong na pong magsaing. Magluto ng itlog. Marunong na din po. Very good. Kaya lang pag hugas, tsaka paglaba, hindi ko pa po hindi ko maasahan. Malapit, lalaki kasi. Lalaki. Di ba? Medyo yung pag ganyang paglalaba, pagkalalaki, mahirap talagang Ayaw ituro po niya. sa kanila, no? Pero yung paghugas, okay yan. Nararasan ko yan eh, yung paghugas na yan eh. No? So, yun lang. So, kung nanonood ngayon si Ma'am Grace, gusto po sana nito ni Jocelyn na makapunta dyan at tingnan yung offer. Kumbaga, i-grab yung opportunity para sa kanilang mag-iina. Kaya lang, siyempre, naintindihan ko naman itong iniisip nito. May sakit siya pa na kung atakihin siya ron, sinong tutulong sa kanya, sinong mag-aalaga sa kanya. Tapos yung bahay, bahay okay na, pagkain okay na. Yung eskwelahan, Kung malayo po ba? kung malayo, baka nga naman pagka uwian sa hapon, abutin na ng hating gabi, di pa nakakabalik sa bahay yung bata. Opo. May babae pa naman po siyang pati. anak. Tama. Kung hatid sundo po ba ako o malapit lang. Hatid hindi tama. na kailangan. Oo, Pag malayo po, syempre high school, obligado maghahatid sundo. tama ka. So yun ang mga tatanong ko din kay Ma'am Grace. Ilang beses na rin nag-try na makausap ako ni Ma'am Grace. Kaya lang di kami nagkakatsimpo ng oras. Minsan, sa abroad kasi baliktaran yung oras natin eh. Kaya nga, Tumatawag siya minsan, madalas, tumatawag siya, nakikita ko eh, sa record ng cellphone ko. opo. May mga tawag siya sa akin, gabi, tulog na ako. Tapos tatawag naman ako sa kanya, para sagutin ko yung tawag niya, tulog naman siya. Hindi kami nagkakatsimpuhan ng usap ni Ma'am Grace. But anyway, ito na lang siguro ang may pararating natin sa kanya. Sana nanonood si Ma'am Grace at syempre tayo, Jocelyn, magpapasalamat sa mga tulad niya. Dahil kung wala yung mga tulad niya na may gininto ang puso, na tulad nga na sinasabi ko, Jocelyn, di man nila tayo kaano-ano, di na nila tayo kilala, pero dahil napapanood yung inyong kalagayan, andun yung kanilang pagmamahal at malasakit sa kapwa, diba? Yes! Tulad nito ni Ma'am Grace. Ayun lang, Ma'am Grace, Jocelyn, yung masasabi ko rito, lagi kayong mag-iingat na mag-iina. Usong-uso ang sakit ngayon. Kaya nga, Biglang ganito ang panahon natin, napakainit, tapos biglang-bigla na lang uulan, no? Kaya siguro ganito ang punuan ngayon sa mga ospital, lalo sa
government hospital natin. Ako, Diyos ko. Kaya ingat kayong magkasakit, no? Siyempre yung mga tulad nating mahihirap lang, walang ibang matakbuhan kundi government hospital. Pagdating mo naman sa government, walang doktor, walang gamot. Kung meron man, May oras po kasi ang ano nila eh. kung meron man, wala ka namang mapwestuhan. Andun ka sa lobby. Hilera kayo sa lobby. Punong-puno ang ating mga pagamutan, kahit private, ganun din. Diyos ko, grabe kayo, ingat kayo. O, ayan na, alis na ako. Hello. Alis na ako, ha? Bye-bye. Ate Jocelyn, ingat ka, ha? So, yung anak mo darating na rin. Darating na rin po yun. Oo. Bago po mag-12. Oo. Basta ang lagi nating tatandaan. Walang pagsubok na tulad nga ng sinasabi ko, lahat ng pagsubok may katapusan yan, may hangganan yan, basta't lagi tayong manalig sa Diyos, no? Alis na ako, ha? Ingat kayo. O, sige po. Maraming salamat po sa inyo. Sige. May barman. Kaya nga, may Doberman kayo rito. Tama yan kasi wala kayong kasama rito sa gabi. Wala nga. Ganito ang kondisyon ng inyong tirahan. Kaya tama ito, may Doberman kayo riyan. Sige na, ingat kayo. Sige po. Salamat po. Din po. Tayo na po, mga katuwang. Thank you for watching.